mga maintenance na kaya nating gawin dito sa ating motor, kagaya na lang ng pagpapalit ng coolant. Kaya naman naisipan kong palitan na etong coolant natin dahil medyo may katagalan na rin siya at hindi pa siya napapalitan. Kailangan lang natin dito ng socket wrench na 8mm at kung wala ka pang mga basic tools, i-check mo lang sa description ng video na to para makabili ka rin ng mga ganitong tools at napaka-importante na meron ka talaga neto. Aalisin nyo lang yung 3 screw dito sa ating cover para makita ninyo yung ating pinakalagayan ng coolant. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung motor natin, medyo napapunta tayo sa putikan nung mga nakaraang araw. Kapag naalis nyo na yung cover, buksan nyo naman yung takip na itong radiator natin at kakailanganin nyo din dito ng flower type wrench T40 para mabuksan natin etong drain plug ng radiator natin at dahan-dahan lang kayo sa pagbukas nito at baka sumobra yung talsik ng coolant sa inyo at huwag kayong magdi-drain ng coolant kung medyo mainit pa or galing kayo sa biyahe. Ipahinga nyo muna siya at dito na drain na natin. Kung napansin nyo mga tropa, medyo iba na yung kulay niya kasi halos 3 years na rin sa akin etong coolant natin at hindi pa ako nagpapalit. Dinadagdagan ko lang siya literal. At kung tatanungin nyo ako mga tropa kung kailan nagpapalit ng coolant, mas maigi na magpalit kayo every year or every 2 years or kung gusto nyong isagad 3 years na talaga. At next naman natin, kakailanganin natin ng 10mm socket wrench dito sa pinakailalim na part at nakita nyo naman kung ano yung binuksan ko. Gumamit na lang kayo ng extension para ma-open nyo siya. Medyo nahirapan lang ako dito sa part na to kasi medyo maikli yung ginagamit kong tools. At nakita nyo, meron pang na-drain. Huwag nyo kakalimutan na i-drain yan. At napansin ko dito sa ating natitirang coolant, iba na talaga yung amoy niya. Dito sa part na to, gumamit lang ako ng Phillips screw para ma-open natin yung lagayan ng coolant reserve. Eto lang yung tornilyo niyan, medyo mahihirapan lang kayo sa pagtanggal na itong pinaka-cover sa umpisa. Pero kapag nasanay na kayo, medyo madadalian na kayo dyan. Make sure lang kayo na walang papasok na alikabok dun sa pinakalagayan din natin ng coolant reserve. Kaya naman dito medyo pinunas-punasan ko siya kahit papano. Once na madrain nyo na lahat ng mga natitirang coolant, ibalik nyo na lahat ng mga drain plug para naman ma-refillan na natin or malagyan na natin ng bagong coolant yung ating mga Honda Click. Dito mga tropa, dahan-dahan lang kayo sa pagbalik ng drain plug na to dahil plastic lang siya. Huwag niyo siyang itotodo na mahigpit, yung tamang higpit lang. At ang gagamitin nga pala natin etong top 1 power coolant. 500ml lang to mga tropa, talagang saktong-sakto lang siya. Hindi na ako bumili ng 1 litro dahil mga tropa, yung expiration ng mga coolant ay inaabot lang ng 3 years. And sa experience ko, hindi ko naman talaga nauubos yung pinaka 1 litro, kaya 500 yung ginagamit ko. At once na mailagay nyo na dito sa radiator natin yung coolant, paandarin nyo lang siya mga tropa ng around 3 to 5 minutes or kung gusto nyo mga 10 minutes para talagang sure na sure kayo na nagsisirculate ng maayos yung coolant. At gumamit nga lang pala ako dito ng syringe para mailagay ko dito sa pinaka-reserve coolant yung mga natitira. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo mga tropa, eksaktong-eksakto lang talaga yung 500ml dito sa ating pag-change ng coolant. At eto na mga tropa, binabalik na natin. Ayun lang, huwag kalimutan, like, share, and subscribe. Bye-bye. See you on the road. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.